Libra. This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus reading for bonus reading for the month of January. For your personal reading, kindly send me a direct message and remind ko lang uli kayo ng mga nagme-message sa inyo. Hindi po ako magme-message sa inyo isa-isa. If you're ready to have your personal reading, kindly send me a direct message. At ang palatandaan, no, ang nag-iisang account na Mystic Siren, isa lang yung pina-follow, which is yung backup account natin, which is Sky Angeles 11. Alright, Libra, nahulog. Ang masculine sa connection na to ay nagkakaroon ng overthinking. May gusto siyang ipaglaban na truth, no? Truth na gusto niyang i-deliver, truth and victory na gusto niyang ayusin, no? Meron siyang like gustong ipaglaban at gusto niyang ayusin sana na connection. And sabi niya hindi pa tapos ang connection na to. Libra. Libra Sun, Moon, Rising, and Venus reading, bonus reading for the month of January. Again, for your personal reading and for your crystals, kindly send me a direct message. Alright, Libra. The masculine in this connection is focusing on finances, building financial stability. May hinintay na blessings yung masculine. Parang hindi na nga malaking amount to eh. But it feels like parang may mga nauudlot pa rin na blessings. Pero sabi ng masculine, magfo-focus pa rin siya sa financial stability. Kung may mga anak na involved sa connection na to, I feel like hindi nakakapagbigay ng maayos ng sustento ang masculine na apektuhan ng bata. And because of that, yung feminine here is, meron siya mga plano. Sabi niya, kung hindi naman ready yung masculine to be responsible, then siya na yung magi-step up sa role ng masculine. Nagkaroon ng betrayal sa mga long-term plans kung nagkaroon ng pamilya. It feels like may mga pag-uusap. For some of you, may mga pag-uusap na kung paano aayusin itong mga long-term plans or like plano tungkol sa pamilya, plano tungkol sa bata. And it's like, kung may mga nangyaring betrayal, now what? If-fix pa ba? Or bibitiwan na? May maayos pa ba? Or wala na? But, kumbaga, yung pinakamalaking, kumbaga yung bottom line here, no, is like, ano na nga ba? Ano na yung meron sa future? Itutuloy ba or not? I feel, may mga hindi na napag-usapan. At sabi ng mga Libra, gusto niya ng victory and new beginning, clean slate. Gusto niya mag-travel. May mga inasahan din na money, good outcome, okay, harvest time. Nagstay ka pa rin kung ano man yung business or work na meron ka. But sabi mo is parang natatagalan yung swerte para sa'yo. May mga lumabas na sikreto na hindi nagustuhan ng feminine sa connection na to, especially about money. Pareho kayo, no, sa connection na to, meron kayong mga minamanifest na financial stability and nagkakaroon ng delays. Minsan kasi yung sobrang away ng away, no, na parang hindi nagiging maganda yung energy. Minsan kahit nagmamanifest ka ng swerte, pero paano ka suswertehan kung laging nag-aaway sa family na yan or sa relationship na yan, okay? Lalo na kung yung iba sa inyo magkasama sa negosyo. Or kung pinag-aawayan ng pera, paano nga ba magkakaroon ng abundance kung nilokohan sa pera or laging pinag-aawayan ng pera? Okay? Nagkakaroon din ng issue sa money, yung feminine, yung Empress here. Sabi niya is yung budget, no, para sa yung kinikita niya or yung pera na hawak niya is hindi enough para, you know, sa basic needs. I feel meron pa rin mga pinag-aawayan na mga nagkaroon ng trust issues. May mga pinag-aawayan pa rin, tinatanong ng feminine here kung ginagastos mo ba yan sa bisyo mo? May babae bang involved dito? Okay? May bago ba ulit? Something like that. May third energy na na-involve na pinaghahinalaan yung Empress, which is yung original partner, yung long-term partner, yung Empress, the baby mama. But I feel na sa pagsasama na to, parang nagdudwendel na. Okay? Kumbaga sa bahay, inanay na. At yung love ay parang it's slowly dying a natural death because of lies, because of control, manipulation,
toxicity sa relationship, napakaraming lies, napakaraming tinago, maraming lihim, maraming hindi magandang energy sa pagsasama nito. Kaya, kumbaga sa halaman na peste, what are you expecting? Wala naman talagang harvest time kung ganun yung nangyari. The reason for the reading is nagkaroon ng offer of love in the past, apology, pag-uusap, but nagdala pa rin ng heartbreak talaga because meron talagang strong third energy here. It could be like bisyo, mga kaibigan, sobrang kaibigan, mas may time sa kaibigan, mas may time sa trabaho, or literal na may third party, or biyanan na nangingialam, mas pabor sa biyanan kesa sa asawa. You know, that kind of energy na nagugulo yung pagsasama, or mas may time nga sa kaibigan kesa dun sa jowa, sa girlfriend, okay, sa boyfriend. So, may blockage, okay, sa relationship na to flourish, hindi napaprioritize. And this is not work. This is hindi magandang connections na nakakasira ng relationship. So, sabi ng feminine here, ayaw niyang masira yung loving energy niya. Sabi niya, magkukontinue pa rin siya kung sino siya. Ayaw niyang maging bitter, ayaw niyang, ayaw niyang maapektuhan yung loving energy niya ng masculine. Doon nag-uumpisa na rin siyang mag-withdraw ng love niya sa masculine. Sabi niya, kung hindi naman siya masuklian ng masculine, then hindi na rin siya magbibigay ng pagmamahal or care hanggang hindi niya nararamdaman na ready yung masculine to reciprocate. Alright? So, medyo mabigat to So, may mga prayers and manifestation sa mga Libra na magkaroon na ng firm decision, makapili na, magkaroon na ng solid decision. This is a Libra energy. Kung ano man yung mga injustice, unfair situation sa pagsasama na to, kung may mga kasinungalingan, matapos na, maayos na, no? Kung ano man yung plano nyo, like, to be together, ayusin yan, tapusin ang kasinungalingan. But kung hindi naman, ayusin at for you to go this way and the other person this way, para mas tahimik, okay? Libra, I feel you're trying to move forward sa a better situation. May travel din na involved or moving towards a better situation na alam mo para sa'yo, career and love, okay? Sabi mo, ayaw mo na, you don't want to feel stuck sa isang situation na wala namang kapupuntahan. There's also a feeling of betrayal here because the masculine feels na parang piniperahan lang siya ng feminine, na parang hugot daw ng hugot yung feminine. Sabi naman ng feminine is nawawala na siya ng care din sa masculine because may mga dishonest energy din yung masculine. Sabi lang naman ng feminine, kailangan tong amount na to. But may big disconnect, may malaking misunderstanding about finances here. Sabi ng person ng mga Libra, they acknowledge na strong yung soul connection here. And parang hopeless romantic energy na kahit sabi niya, kahit toxic to, okay lang sa kanya. Let's work things out. Okay? Alright, you might be dealing with a Libra, Taurus, Gemini, Capricorn, Taurus, Virgo. Okay. So, may fear and doubt ang mga Libra kung tama ba talagang magbigay pa sa connection na to. Tama pa rin bang mag-invest, magtiwala, magmahal? Because lahat ng mga tinry mong i-manifest sa connection na to, hindi naman nangyari. Sabi ng mga Libra, gusto niya yung traditional relationship. Okay, long term, may plano. Traditional, dissenting relasyon. Wag mo kong materi-teri. But I feel the masculine in this connection is still on the player energy. I don't know. Masculine, kailan ka ba magiging ready to commit? Kasi para may pagka-player yung energy, no? Na parang na i-involve lagi sa mga, third parties and more. Four parties, 5 party. Okay. So, matatapos to and pag naputol, idudugtong ko yung video. Same old. Alright. So, kung may mga bata, maaaring naapektuhan yung bata and nagkakaroon na rin ng sadness and disappointment. You might be also dealing with a Leo, okay?
naapektuhan din yung manifestations about money because of like lagi na lang may away. So hindi makafocus sa finances. Magpa-part 2 tayo. So, ayun, part 2 tayo about Libra. So sabi ng mga Libra, gusto nila ng traditional relationship, maayos, going towards commitment, engagement, kasal, companionship, okay? Traditional, disenteng relasyon. Huwag mo akong materi-teri. Ganun. Manood kasi kayo nung Terry. I-research niya Terry na yan. Okay. So, sabi ng mga Libra, hindi siya mag-i-invest right now sa isang relationship. Hindi siya mag-all in, okay? At hindi niya ibibigay ang buong tiwala kung hindi niya naman nararamdaman na like long-term to. Or this is a traditional relationship or someone na talagang makakasama na long-term. There's an energy of a masculine here na sabi pa rin nung parang the energy of yung masculine kasi mapaglaro pa rin yung energy, very playful, na gusto pa rin niya yung atensyon ng opposite sex, or like as simple as social media, gusto niya napapansin siya, napupuri siya, no matter how the feminine tries to take care of him, to boost his ego. Nandun pa rin siya sa naghahanap pa rin siya ng external validation more than the connection na meron siya. At pag may ganitong issue about, sabihin natin na gusto lagi ng external validation, mahirap talagang maging matino yung relationship. Kasi kahit gaano pa yung ibigay na pagmamahal, na compliments, kung sabihin natin na kung may unhealed wounds or like unaddressed insecurity, lagi pa rin namimitas ng validation sa iba. Walang amount of pagmamahal ang magiging enough. Because I feel the masculine is may habit of parang attention, W-H-O-R-E. Ano ba? Bakit ganun? May healing na kailangan mangyari. Kasi pag kinukuha mo yung self-worth mo sa ibang tao, wala. Yung konting magbigay siya sa'yo ng atensyon, kahit mukhang langgam, alam mo yan, this kind of energy is basta kumislot at humihinga, papatulan nitong tao na to, ng lalaki na to. May healing na kailangan mangyari. Don't take this in a bad light, no? May healing na kailangan mangyari. Masculine, if kahit sinong makasama mo, if may ganung energy of hunger, kasi sabi nga, di ba, yung love, yung love na galing sa ibang tao is just a bonus. Yung love kasi dapat galing kaya kumbaga sa generator, kaya nating mag-generate ng sariling love para pag umapaw, yun yung ibibigay natin sa ibang tao. And we won't need love and attention and validation sa ibang tao. Bonus lang yung galing sa kanila. Kung kaya nating ibigay yun sa sarili natin. And mangyayari lang yun if we genuinely work on ourselves. Pag kilala natin yung sarili natin na, ito yung value ko. I work on myself. And nag-shadow work ako. And I love myself. And I know my value. Kahit sinong mawala, o kahit sinong dumating, has a very small impact dun sa self-worth natin. And kahit sinong magbigay ng validation sa'yo, kahit gumiling-giling pa yan sa harap mo, hindi tempting. Kasi hindi ka gutom. Kasi puno ka ng love na na-generate mo sa sarili mo. Okay? Sabihin na natin regardless of the gender. But kasi may nakikita ako dito, again ha, the energy and pertaining is like, pag sinabi ko masculine, ito yung mas aggressive, mas go-getter, mas action-taker energy sa relationship. Okay? Kung kanina man galing tong energy na to na parang laging uhaw sa atensyon, hindi ito mapipirme sa isang relasyon hanggang hindi nakuquench yung thirst na ikaw mismo. Hanggang hindi mo nare-rebuild authentically yung self-worth mo. And pag alam mo na yung ikaw,
kahit bula-bulahin ka, hindi ka kaagad mafo-fall sa trap nung, uy, nabigyan ako ng attention, uy, mahal ako nito, uy, kailangan ko tong tao na to kasi siya lang yung nagbibigay sa akin ng validation. Okay? Kapag alam mo na to generate yung love sa sarili mo na ikaw, hindi ka gutom at hindi ka uhaw sa cheap validation na ibinibigay ng ibang tao. At kung ano yung relasyon na meron ka ay papahalagahan mo because alam mo yung value. Okay. Ang nakikita ko kasi dito is may challenge sa commitment at maaaring naapektuhan na rin yung mga bata. Ito yung sinasabi natin generational karma. Kung ano yung nakikita ng mga bata sa atin, yun yung nagiging upbringing. At it would be a task nitong mga bata na to peel off that layers of karma and for them to learn how to be a healthy masculine, how to be a healthy feminine, how to be a healthy partner, paano ba talaga magkaroon ng isang healthy relationship, paano ba talaga mahalin yung sarili. And it's really difficult, lalo na kung tong parents na to, kung tong adults na to, hindi naman wino-work yung personal growth and ascension. So, tumatanda tayo na wala rin nakikitang transformation yung mga bata sa atin. And kawawa naman yung mga next generation and next and next and next. Kung lahat na lang nung susunod na generation nag-start sa scratch, you know? So, I feel may mga generational traumas, wounds, karma, curse na ipinamana ng lolo na walang nag-stand up na this curse will stop sa iyo. And you hearing this curse should stop sa generation mo. It should. Para sa'yo is makita yung ascension and personal growth, and then tong bata na to from your lineage makikita hindi na mahalaga yung pangit na past. Ang mahalaga is ganito you know the story nung nakikita ko, very inspirational si Iron Man. Parang labas-masok sa jail, may drugs, alcohol and whatever, but sobrang ganda ng transformation ng buhay niya. So, nakikilala natin siya as the Iron Man. Ako, nakilala ko na siya as matinong version ni Robert Downey, yeah? Pero hindi ko na nakita yung old version niya. And kahit basahin ko yung dating life niya, it doesn't matter. Kasi yung previous, ito na yung life na niya, yung nakikita natin. And parang it doesn't matter already kasi parang na-correct na. At very inspirational yung dating. Wala namang perfect, nagkakamali pa rin. But what I'm trying to say is transformation para makita din ng mga bata, yung susunod na generation na walang perfect. Ito yung pinamanang hindi maganda, pero nakikita nila yung parents nila na inaayos yung buhay. At may magandang example na, ay, may pag-asa. Di ba? Yun lang yung bottom line. Alright? Kasi nakikita ko parang yung masculine walang planong magbago. Very stubborn. Parang gusto niya to be like, to have that Peter Pan syndrome na, eto na ako eh. Alam mo yung mga boomer mindset na eto na ako, mamamatay na akong ganito. And that's so ekis. Okay? But still, this is like free will. Okay? So, to balance the energy, Madagascar Rose Quartz to heal the heart, to protect her energy, to protect herself from bad juju, Madagascar Black Tourmaline, to connect herself with a divine, amethyst. Okay, PM nyo lang ako para sa ating mga crystals. And yeah, I'm praying na magkaroon ng best outcome para yung next reading natin. Grabe yung reading natin, no? Umpisa pa lang, ramdam ko ng mahaba to eh. Alright, so, alam mo, ang nakakatuwa lang, every time na binabasa ko yung every zodiac, meron din akong napupulot. And sa susunod na reading ko, nagagamit ko to. And kung meron din, like, if ever, no, may nagmamanifest din sa buhay ko na ganitong situation na parang, oops, alam ko to, eto na yung dapat. Narinig ko sa ganitong reading yan eh. Okay? So, yeah. This is the Scorpio reading bonus reading for the month of January. See you again in a few days. PM nyo ako for your personal reading. I-remind ko ulit kayo hindi ako magme-message sa inyo. Message me pag ready na kayo sa personal reading para sa crystals. Okay? Bye-bye, Scorpio. Why did I say Scorpio? Bye-bye, Libra.